Mabilis na nagsimulang mag-eksperimento si Sokhan. Ang Heavenly Divine Art ay orihinal na isang uri ng martial art na gumagamit ng Heavenly Truth Chi bilang pundasyon. Hindi tulad ng ordinaryong internal energy na nililinang sa pamamagitan ng paghinga, pagdadalisay, at pag-iipon ng chi sa dugo o ang likas na True Chi na mayroon ang mga tao mula sa kapanganakan. Hindi dapat gamitin ng labis ang likas na True Chi dahil ang labis na paggamit nito ay maaaring humantong sa agarang kamatayan. Ngunit sinabi ng lumikha ng Heavenly Divine Art na ang dahilan kung bakit namamatay ang mga tao matapos gamitin ang likas na True Chi ay dahil hindi nila alam kung paano ito gamitin ng tama. Kung kukuha ka ng True Chi mula sa gitnang danton at gagamitin ito, walang mangyayari. Kung hindi, ito ay parang pagbasag ng isang garapon para kumuha ng tubig, na naglutas ng pansamantalang problema ngunit lumikha rin ng isang mahirap na problema. Ngayon, tunay na naramdaman ni Sokhan na ang umaalon sa kanyang katawan ay ang maalamat na likas na True Chi. Medyo mahina ang katawan ni Sokhan para gamitin ito, ngunit magagamit niya ito para mapangalagaan ang mahinang katawan na ito. Biglang naramdaman ni Sokhan na mas marami na ang True Chi sa kanyang katawan kaysa dati. Nang naguguluhan si Sokhan, ipinaliwanag ni Wan na ang Martial Arts Library ay automatikong nangongolekta ng impormasyon mula sa mga martial arts na hiniram ng gumagamit, at lahat ng kailangan niya ay automatikong lilito sa kanyang isipan. Hindi inaasahan ni Sokhan na ganito kalakas ang Martial Arts Library, tiyak na malaking tulong ito sa kanyang mga martial arts achievements sa hinaharap. Biglang nakaramdam si Sokhan ng kaunting takot sa kakaibang library na ito, ngunit hindi niya ito masyadong pinansin, dahil sa kasalukuyan ay pag-aari niya ito, kaya hindi na kailangang mag-alala. Biglang naramdaman ni Sokhan na may mali. Nag-aalangan niyang tinanong si Miss Wan, posible bang matapos ang panahon ng paghiram, mawawala ang nilalaman sa aking ulo? Kinumpirma ni Wan na mawawala ang mga ito. Mas lalong naguluhan si Sokhan nang marinig ito. Mabilis na ipinaliwanag ni Wan sa kanya na ang mga nilalamang iyon ay hindi na automatikong lilito sa kanyang ulo, ngunit ang natutunan niya mula rito ay hindi mawawala. Masayang nagtanong si Sokhan kay Wan, kaya ibig sabihin, pagkatapos kong ibalik ang libro, hindi mawawala ang aking martial arts. Ipinaliwanag ni Wan kay Sokhan ng mas detalyado na ito ay parang isang magsasaka na humihiram ng lupa para magtanim ng bigas. Pagkatapos ng ani, ibabalik ang lupa, ngunit ang mga inaning produktong agrikultural ay hindi mawawala. Matapos makuha ang sagot, nabawi ni Sokhan ang kanyang kumpiyansa. Hanggat lubusan niyang matutunan ito, hindi mahalaga kahit ibalik niya ang libro. Ang unang bagay na kailangan niyang gawin ngayon ay sanayin ang kanyang pisikal na lakas. Kinabukasan, nang tumilaok ang manok, nagising si Protector Wu bago nagising si Sokhan. Kailangan niyang mag-morning training, ngunit hindi pa nag-iinit si Sokhan nang matakot siya sa kanyang young master. Sinabi ni Sokhan na may nakasimangot na mukha na dapat siyang kumuha ng tubig ni Protector Wu. Matapos makakuha ng tubig, parang nabuhay muli si Sokhan at sinabi ng may sigasig na ang pag-inom ng isang bote ng tubig matapos pagpawisan mula sa pagsasanay ay talagang pinakamahusay. Hindi sanay si Protector Wu na makita ang mga eksenang ito, at sa wakas ay hindi niya napigil ang magtanong kay Sokhan. Nag-alangan si Protector Wu ng matagal bago sinabi ng buong puso, gusto kong tanungin ang young master, may nakain ka bang mali? Tumawa si Sokhan at sinabi, oo, ang candied hawthorn skewer na ibinigay mo sa akin kahapon ay masama. Bago pa makapag-isip si Protector Wu, masayang naglakad si Sokhan, ngunit nagtataka pa rin si Protector Wu at patuloy na nagtatanong, kung normal ka, bakit ka biglang nagkaganyan? Biglang huminto si Sokhan nang marinig ang mga salitang ito. Kinabahan si Protector Wu at sinabing, 7 taon ko nang sinasamahan ang young master, at mas naiintindihan ko ang young master kaysa sa sinuman, at hindi ka makapag-absorb ng internal energy, kaya bakit ka biglang nagte-training ng True Chi? Nanahimik si Sokhan ng matagal bago sumagot kay Protector Wu. Nakahinga ng maluwag si Protector Wu at sinabing gusto niyang magbago. Nagulat si Protector Wu nang tumingin sa kanyang young master. Ngumiti si Sokhan at sinabing masyado siyang nagkaroon ng ordinaryong buhay dati. Hindi mapigilan ni Sokhan na maalala ang kanyang nakaraang buhay.
Ang unang pagkakataon na sinimulan niyang sanayin ang kanyang sarili ng seryoso ay matapos niyang iwanan ang pamilya. Bagaman kinamuhian siya ng pamilya hindi siya pinabayaan na magutom, ngunit nang nasa labas siya ay hindi mailarawan na matatakutin at mahina. Dahil sa sobrang gutom, lihim na gustong magnakaw si Sokhan ng steamed bun mula sa isang maliit na tindero, at pagkatapos ay sa kasamaang palad ay natuklasan siya. Matapos nito, binugbog siya ng tindero ng todo. Ang buhay noong panahong iyon ay mailalarawan lamang sa 4 na salita, lubhang mahirap. Ngunit noong panahong iyon din nakilala ni Sokhan ang benefactor na nagligtas ng kanyang buhay. Pinigilan niya ang tindero at tinulungan siyang bayaran ng steamed bun. Mula noon, tinuruan ng benefactor si Sokhan kung paano mamuhay ng mag-isa nang hindi umaasa sa sinuman. Dahil walang internal energy si Sokhan, hindi siya maturuan ng benefactor ng martial arts, ngunit tinuruan siya kung paano lumaban at sanayin ang kanyang katawan. Ngunit sa huli, ginawang walang saysay ni Sokhan ang mga turo ng benefactor. Namatay lang siya nang walang nagawang kapaki-pakinabang. Kaya sa buhay na ito, matapos bumalik sa kanyang kabataan, ipinangako ni Sokhan sa kanyang sarili na mamumuhay siya ng iba kaysa sa kanyang nakaraang buhay. Parang hindi makapaniwala si Haho sa kanyang nakikita. Tumingin si Sokhan ng diretso kay tagapagtanggol Wo at sinabing hindi siya susuko sa muling pagsasanay ng kanyang pisikal na lakas. Labis na naantig si tagapagtanggol Wo sa kanyang batang amo kaya't napaluha siya. Niyakap niya si Sokhan at sinabing tama siya. Bilang tagapagtanggol, masaya rin ako para sa iyo. Salamat naman, kung narito lang ang ginang, tiyak na tuwang-tuwa siya. Matapos ang emosyonal na tagpo kasama si tagapagtanggol Wo, nagpatuloy si Sokhan sa pagbalik sa kanyang silid upang magsanay ng Heavenly Divine Art. Ang dahilan kung bakit nagpupursigi si Sokhan ay dahil alam niyang 3 buwan na lamang ang natitira sa kanya. Iyon ang panahon na natitira bago siya bumalik sa pamilya. Kung nais ni Sokhan na mabuhay sa nakakatakot na lugar na iyon, kailangan niyang linangin ang kanyang lakas. Mabilis na lumipas ang 3 buwan at sa wakas ay bumalik si Sokhan sa nakakadiring lugar na iyon. Iyon ang angkan ng sa kanyang nakaraang buhay. Dahil sa maagang pagkamatay ng kanyang ina, nakarating si Sokhan dito na halos wala sa sarili. Ngunit hindi ito angkop na lugar upang palakihin at protektahan ang isang batang tulad niya. Kinakalkula ni Sokhan ang oras, ngayon na nakarating na siya sa pangunahing pasukan ng angkan ng dapat ay panahon na rin na lumitaw si Brad. At tama nga, hindi nagtagal at nakasalubong ni Sokhan ang kinamumuhian niyang lalaki, si Haho, ang ika-4 na batang amo ng angkan ng Binati ni Sokhan ang ika-4 na batang amo ng may paggalang ngunit hindi nagpapakita ng labis na pagpapakumbaba. Alam ni Sokhan na si Haho ay dating ika-3 batang amo, ngunit dahil sa pagdating ni Sokhan, naging ika-4 na batang amo siya mula sa ika-3. Marahil yun din ang dahilan kung bakit niya pinahirapan si Sokhan sa kanyang nakaraang buhay. Habang nag-iisip si Sokhan, galit na sinabi ni Haho, anong ika-4 na batang amo? Ako ang ika-3 batang amo. Salungat sa kanyang nakaraang buhay, kalmadong sumagot si Sokhan, mas bata ka sa akin, kaya syempre ika-4 ka. Galit na sinabi ni Haho, ibig mong sabihin magiging nakababata mo akong kapatid. Tinitigan ni Sokhan si Haho na parang tanga at tinanong kung hindi siya naniniwala at kung ilang taon na siya. Ipinagmalaki ni Haho ang kanyang edad gamit ang 2 daliri at sinabing magiging 12 taong gulang siya sa susunod na taon. Tumawa si Sokhan at sinabing 12 taong gulang na siya ngayong taon, kaya nakababata niya itong kapatid. Sumigaw ng galit si Haho na hindi mahalaga kung mas matanda siya, ang pagiging mas matanda ay hindi nangangahulugang nakatatandang kapatid at hindi niya kailanman tatawaging nakatatandang kapatid ang isang mas mahina sa kanya. Ngumisi si Sokhan sa kanya. Si Haho ay pareho pa rin tulad ng sa kanyang nakaraang buhay at may paghamak na sinabi kay Sokhan na narinig niyang isa siyang walang silbi na hindi man lang makasipsip ng panloob na enerhiya. Nagtawanan din ang kanyang mga tauhan nang marinig ito. Tiwala sa sarili si Sokhan dahil inaasahan na niya ito. Hindi nagbago ang grupong ito at kasing isip bata pa rin sila tulad ng dati.
Kalmadong sumagot si Sokhan kay Haho na sinumang mas malakas sa iyo ay tatawaging nakatatandang kapatid, na lalong nagpagalit kay Haho at malakas niyang sinabi na tanga si Sokhan at syempre kailangan ding mas matanda ang taong iyon sa kanya. Ngumiti si Sokhan at sinabi kay Haho na sakop siya ng mga pamantayan dahil siya ay mas malakas at mas matanda kaysa sa kanya. Sumugod si Haho at gustong labanan si Sokhan, ngunit madaling naiwasan ito ni Sokhan. Lalo itong nagpagalit kay Haho. Sa kabilang banda, nakita ni Sokhan na nakakatuwa ito. Ang ikaapat na batang amo na ito ay madaling magalit tulad ng dati. Matapos niyang palampasin ang kanyang suntok, sinabi ni Haho na nagbabalak lang siyang bumati ngayon. Hindi mapigilan ni Sokhan ang pagtawa sa kanyang isipan, ano ang pinagsasabi niya. Sabihin na lang niyang nagpunta siya para magyabang. Itinuro ni Haho si Sokhan at sinabing sumunod siya sa kanya. Hindi nagtagal at nakarating ang dalawa sa arena sa loob ng angkan ng Ha, na napapaligiran ng maraming tao. Inihagis ni Haho ang isang espada kay Sokhan, gusto niyang labanan si Sokhan. Hindi natinag si Sokhan at kalmadong tinanggap ang espada ni Haho. Patuloy na nag-uusap ang mga tao sa labas tungkol sa mga pagkakakilanlan ni Sokhan at Haho. Karamihan sa kanila ay naguguluhan tungkol sa katotohanan na si Sokhan, na kara-rating lang, ay may titulong ikatlong batang amo, habang si Haho ay ibinaba sa ikaapat na batang amo. Hindi natuwa si Haho kay Sokhan simula nang ibinaba siya sa ikaapat, kaya gusto niyang bigyan si Sokhan ng aral na hindi niya makakalimutan. Dahan-daang tinanong muli ni Sokhan si Haho kung gusto niyang makipagkompetensya sa kanya. Galit na sumigaw si Haho na hindi siya nakikipagkumpetensya, nagtuturo lang siya ng aral. Tumawa si Sokhan at sinabing, sige, kung ganoon, magpustahan tayo. Ano kung manalo ako? Tumawa si Haho na parang nakarinig ng biro. Mayabang niyang sinabi, kung manalo ka, nangangako akong tutulungan kita sa isang bagay at lahat ng narito ay saksi, ngunit kung manalo ako, kailangan mong lumuhod sa aking paanan at huwag nang mangarap na maging nakatatanda kong kapatid. Kalmadong sinabi ni Sokhan na mananalo siya kahit ano paman. Ang mga salita ni Sokhan ay lalong nagpagalit kay Haho, sumugod siya kay Sokhan na namumula ang mukha at may dalang espada. Ang dahilan kung bakit napakayabang ni Haho ay dahil tinuruan siya ng martial arts ng pamilya simula noong 5 taong gulang siya, kaya palaging iniisip ni Haho na ang kanyang pangangatawan ay karapat-dapat sa titulong henyo. Palagi siyang mas mataas kaysa sa maraming ibang bata sa kanyang edad, kaya naman kumbinsido si Haho na mananalo siya laban kay Sokhan. Hinampas ni Haho si Sokhan at sumigaw, nangangahas kang maliitin ako. Ngunit hindi inaasahan, madaling ginamit ni Sokhan ang kanyang espada upang harangin ang espada ni Haho. Patuloy na hamampas si Haho, ngunit ang bawat hampas ay naharang, kahit paano niya ihampas ng paalang o patayo, hindi niya matamaan si Sokhan. Nababaliw na si Haho, malakas niyang hinampas ang tuktok ng ulo ni Sokhan, ngunit naharang muli ito. Dahil hindi gumana ang espada, lumipat si Haho sa kanyang paa. Lahat ng kanyang atake ay nahaharangan ni Sokhan. Sa pagkakataong ito, isang nakakagulat na ideya ang pumasok sa isipan ni Haho, posibleng lihim na nagsasanay si Sokhan ng martial arts. Sinamantala ni Sokhan ang kawalan ng pag-iingat ni Haho at direktang umatake, at sa isang suntok ay napalipad siya paatros. Mabilis na nabawi ni Haho ang kanyang postura, ngunit pagkatapos ng eksena, labis na nagulat ang mga nanunood sa martial arts ni Sokhan. Lalo itong nagpahiyang kay Haji Ho. Nagmadali niyang ipinadala ang True Chi sa loob ng kanyang katawan para gamitin ang Thunderous Swordplay na gustong patayin si Sokhan sa halip na turuan lamang siya ng aral. Ngunit bago pa siya makapag-atake, nakatanggap siya ng isang malakas na suntok mula kay Sokhan sa mukha. Dahil sa suntok ni Sokhan, bumagsak si Haho ng pati una ang ulo sa lupa. Tiningnan ni Sokhan si Haho ng may pananibik. Mas kawawa siyang tingnan ngayon kaysa dati. Maging ang mga tauhan na nag-cheer sa ibaba ay mapatla ang mga mukha. Agad na umalangaw ang mga hiyawan sa ibaba. Nag-cheer na nanalo ang ikatlong Young Master at masyadong kahanga-hanga ang ikatlong Young Master. Parang hindi niya kalaban ang ikaapat na Young Master. Nanginginig na tumayo si Haho,
Hawak ang gilid ng kanyang mukha na namamaga dahil sa suntok ni Sokhan. Walang pakialam na tinanong siya ni Sokhan kung may sinabi siya kanina. Ano nga ulit ang sinabi mo kanina? Kung manalo ako, tutuperin mo ang hiling ko, tama.